Ang multo sa gabi ng Film Center. Hi, Pinoy Kwento. Ako nga pala si Jamie, isang part-time vlogger na mahilig mag-explore ng mga kakaibang lugar. Nakilala ako sa content kong Haunted PH series. Kaya natural na parte ng bucket list ko ang Manila Film Center. Matagal ko nang naririnig ang mga kwento tungkol dito. Pero hindi ko ini-expect na magiging personal ang karanasan ko. Sure ka ba dito, Jamie? Tanong ni Max, ang best friend kong taga-video. Dude, content is content. Sagot ko habang nire-ready ang camera. Tatakutin lang natin ang viewers. Ghost Hunters, Kuno vibes. Yun din ang sabi ni Van. Nasaan na ba ang taong yun? Dagdag niya. Hinahanap ang isa naming kaibigan. Eksakto namang dumating si Van. Dala ang mga props naming panggulat. Mukha kaming actors sa isang low-budget horror movie. May flashlight, EMP detector na nabili ko online, at fake Ouija board para kunwari legit. Sige na, tara na, sabi ni Van. Mas nakakatakot pag gabi. Dumating kami ng alas 11 ng gabi. Kahit nasa labas pa lang, iba na ang aura ng lugar. Ang laki ng building, pero parang may nakatingin sa amin mula sa itaas. Luma na talaga, pero ang astig ng vibes, sabi ni Max, habang nagsiset up ng B-roll shots. Pagpasok namin, ang unang napansin ko ay ang sobrang tahimik. Walang ibang tao, pero parang may mga bumubulong sa background. Amoy alikabok at tubig alat. Okay, guys, take one, sabi ko habang nakaharap sa camera. Welcome to Manila Film Center. This place was built in 1980s for a film festival. Pero ngayon, haunted na raw. Let's find out if the stories are true. Sa totoo lang, hindi ko akalaing magiging turil ang sagot ko sa tanong na yon. Habang naglilibot kami, tumigil kami sa isang hallway. Nagsimula akong mag-spill. Dito raw sa area na to, maririnig ang mga iyak ng mga natabunang manggagawa. This is where it all happened. Shh! Putol ni Van. Narinig niyo yun? Napatingin kami sa isa't isa. Walang gumagalaw sa paligid, pero parang may mga yabag na papalapit. Okay, sino nagdala ng prank sounds? Ikaw to? Van, ano? Sabi ni Max, napapailing. Hindi ako yon, sagot ni Van, na medyo galit. Seryoso na kaming lahat. Lahat ng mga mata nakatutok sa dilim ng dulo ng hallway. Tila may anino ng tao. Pero sobrang mabilis na wala. Guys, huwag na tayong tumagal dito, sabi ni Max, halata ang kaba. Siyempre, curious pa rin ako, kaya sinabi ko, basement naman tayo guys. Doon daw talaga nararamdaman ang creepy vibes, sabi ko habang pilit na nagpapaka-brave. Akala mo kung sinong matapang. Nakarating kami sa hagdan, pababa. Habang bumababa, biglang sumigaw ang EMP detector namin. Kumukurap-kurap ang ilaw nito kahit wala namang kuryente sa paligid. Gadget ko ba may problema? Tanong ni Van. Dude, wala namang signal dito, bakit magre-react yan? Sagot ni Max. Tahimik ulit ang paligid, pero mas malamig na nasa basement kami. Parang bawat hinga namin may kasamang usok. Hindi naman December at wala namang snow sa Pilipinas. Nang sumindi ang flashlight ni Van, nakita namin ang isang bukay sa sahig. Parang may sementeryong pinangtakip. Ito siguro yung sinasabi nilang burial site, sabi ko, mas pabulong na. Habang nagbibideo kami, naramdaman kong parang may humawak sa balikot ko. Paglingon ko, wala namang tao. Jamie, ano na naman yan? Nagdadrama ka ba? Tanong ni Max.
Hindi ako nag-a-acting, promise. Sagot ko, halos nanginginig na ako. Biglang may narinig kaming tunog ng bakal na nahuhulog. Sabay-sabay kaming napalingon sa direksyon ng tunog. Sa dilim, nakita namin ang isang lalaki. Sobrang madumi, mukhang construction worker. Nakatingin siya sa amin pero walang emosyon ang mukha. "Sino yan?" tanong ni Van, napapasigaw na. Hindi sumagot ang lalaki. Naglakad siya papalapit ng dahan-dahan. Hindi na naming inintay na makalapit siya. Tumakbo kami pabalik sa hagdan. Pero parang mas mabigat ang bawat hakbang namin. Paglabas namin ng gusali, hihingal-hingal kaming lahat. "Ano yun? Sino yun?" tanong ni Max. Halos maiyak na. Wala kaming sagot. Nagsimula na kaming mag-check ng footage habang nasa kotse. Ngunit ang lahat ng kuha namin sa basement ay static. Walang kahit isang enable shot, usable shot maliban sa isang frame. Sa picture na yon, 3 kaming nakatayo. Pero hindi lang kami ang nandoon. Nasa likod namin ang lalaking madungis. Nakangiti, may hawak na martilyo. "Paano siya napunta dyan?" tanong ni Van, nanginginig ang kamay. Hindi na namin in-upload ang video. Nag-decide na lang kami itigil ang Haunted PH series. Sa ngayon, hindi pa rin namin maipaliwanag ang nangyari. Pero isang bagay ang sigurado, may mga bagay na hindi dapat puntahan at hindi dapat pakialaman. Salamat sa pagbasa, Jamie. Ang nakangiting imahe. Magandang araw, Pinoy Kwento. Ako si Carl, isang freelance photographer na mahilig mag-explore ng mga lugar na kakaiba at medyo delikado. Bukod sa pagkuha ng litrato, ang thrill ng pagpunta sa mga abandonadong gusali ang nagbibigay buhay sa aking trabaho. Kaya nang marinig ko ang tungkol sa Manila Film Center, hindi ko napigilan ang sarili ko. Matagal na itong pinag-uusapan. Ang gusali kung saan maraming kaluluwa ang naiwan matapos ang trahedya noong ginagawa ito. Madrama ang kwento nito at para sa akin, isang perfect spot ito para sa urban photography. Sino ba naman ang tatanggi sa content ng parehong visual at may kasamang misteryo? Madaling araw noong pinuntahan ko ang Manila Film Center. Wala masyadong tao sa Pasay City sa ganitong oras. Kaya halos solo ko ang kalsada habang dala ang aking kamera. Napakadilim ng lugar. Ang tanging ilaw lang ay ang lumang street light sa harapan ng gusali. Ang kalawangin nitong bakan ay sumasalamin ng dilaw na liwanag na para bang binabalaan akong wag nang tumuloy. Pero matigas ang ulo ko. Excited akong makita kung ano ang naghihintay sa loob. Pagpasok ko sa gusali, sumalubong sa akin ang amoy ng alikabok at agnas ng kahoy. Makikita mo agad na matagal nang walang nag-aalaga sa lugar. Ang mga pader ay may bakas ng dampi ng panahon at ang sahig ay punong-puno ng basag na tiles. Sira-sirang upuan, props na iniwang nakatambak at mga basag-basag na salamin. Ang lugar ay mukhang isang time capsule mula sa 1980s. Sa simula, normal lang ang lahat. Kinukuhanan ko ng litrato ang iba't ibang bahagi ng gusali. Ang dating lobby, ang mga sirang hagdan, at ang mga props na nakakalat pa rin. Pero, nang tignan ko ang isang kuha mula sa aking kamera, napansin ko agad ang kakaiba. Sa isang larawan ng isang pinto, may nakasilip na babae mula sa gilid. Nakasuot siya ng puting damit at ang kanyang muka ay may kakaibang ngiti. Hindi magiliw, kundi parang nanunukso. Ang maliwanag ng ngiti niya ay ang unang nagpakilabot sa akin. Paano nangyari to? Bulong ko sa sarili habang tinitignan ang screen ng camera. Wala naman akong makita sa aktwal. Binaliwala ko muna ito.
Iniisip na baka optical illusion lang iyon, dala ng ilaw at mga anino sa lugar. Habang naglalakad ako, papasok sa mas madilim na bahagi ng gusali, nagsimula akong makaramdam ng bigat ng hangin. Parang ang init ng paligid ay napalitan ng lamig na parang hinihipan ng yelo ang balat ko. Hindi ko mapaliwanag, pero parang may mga mata na nakatingin sa akin sa bawat hakbang ko. Sa bawat pag-click ng camera, parang mas lumalalim ang kaba ko. Isang bahagi ng gusali, nakita ko ang isang malaking salamin. Kahit basag-basag na, sumilip ako para makita ang refleksyon ko. Ngunit sa refleksyon ko, hindi ako nag-iisa. Nandun siya ulit. Ang babaeng may puting damit na nakatayo sa likuran ko. Nakangiti ng malapad habang nakatingin ng diretso sa akin. Mabilis akong tumalikod para tignan kung may tao nga doon. Wala. Nanlamig ang buong katawan ko habang unti-unting napagtanto ang nangyayari. Sa puntong iyon, gusto ko nang umalis, pero parang may pumipigil sa akin. Habang binabaybay ko ang daan pabalik sa labasan, pakiramdam ko ay hindi ako nag-iisa. Ang bawat tunog ng yabag sa sahig ay may kahalong ibang tunog. Parang may sumusunod sa akin. Bigla akong narinig ang tunog ng kamera ko. Click! Hindi ko ito hawak noong oras na iyon. Dahil nasa strap ito na nakabitin sa liig ko. Nang tignan ko, may bagong litrato sa memory card. Sa litrato, ako ang nasa frame. Pero hindi ko ito kinunan. Sa likod ng larawan, kita ang babaeng nakasuot ng puting damit, nakatayo at mas malapit sa akin kaysa sa dati. Napabilis ang lakad ko. Halos tumakbo palabas ng gusali. Hindi ko na iniintindi ang likuran ko o kung ano pa ang makikita ko. Ang mahalaga, makalabas ako. Nang makarating ako sa labas, parang nawala ang bigat na nararamdaman ko. Huminga ako ng malalim, pero alam kong hindi pa tapos ang pangyayari. Pagdating sa bahay, iniisip ko pa rin ang mga nakita ko. Binuksan ko ang laptop ko para i-transfer ang mga litrato. Gusto kong malaman kung ano talaga ang nangyari. Sa bawat kuha, mas lalong naging malinaw ang kakaibang presence sa mga larawan. Sa simula, nasa malayo lang ang babae, nakasilip mula sa isang sulok o pinto. Pero habang tumatagal, palapit siya ng palapit sa akin. Sa huling litrato, siya na lang ang nasa frame, nakatitig ng diretso sa lens. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Ngunit ang kanyang ngiti ay mas malawak at mas nakakakilabot. Ang mas nakakabahala, hindi ko na maalala kung kailan kinunan ang huling shot na iyon. Naisip ko baka nag-overthink lang ako sa mga nangyayari. Pero nang sumunod na gabi, nagising ako sa tunog ng kamera. May nag-click ulit kahit wala namang ibang tao sa bahay ko. Pinilit kong huwag pansinin, pero nang tignan ko ang camera, may bagong litrato. Kuha ito sa mismong kwarto ko. Nakatulog ako habang ang babae sa larawan ay nasa gilid ng kama ko, nakatingin sa akin. Hindi ko alam paano iyon nangyari. Ang tanging alam ko lang, simula noon, hindi ko na magawang balikan ang Manila Film Center. Sa tuwing binubuksan ko ang camera ko, may bagong litrato na parang galing sa lugar na iyon na hindi ko maalala. Palaging nandoon ang babaeng iyon, palaging nakangiti, palaging nakabantay. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin mabura sa isipan ko ang mukha niya. At sa bawat tunog ng camera ko, kahit hindi ko ito ginagamit, palagi akong napapatingin sa paligid. Nag-aalala kung sino ang susunod na kasama niya sa larawan. Lubos na gumagalang, Carl. Ang pangatlong kwento, ang viral challenge.
Hi Pinoy Kwento. Ako nga pala si Aya. Ako yung tipong game sa lahat ng kalokohan, lalo na kung kasamang barkada. Mahilig kasi kaming sumubok ng mga trending TikTok challenges. Palagi kaming on the go, dala ang camera, ring lights at power banks. Kaya nang may makita kami sa feed namin ng 3 AM challenge sa Manila Film Center, syempre hindi kami magpapahuli. Uy, tara na, gawin na natin to. Viral na naman tayo nito, sabi ni Juno, ang leader ng tropa namin. Sure ka ba? Eh di ba hunted daw yun? Tanong ni Casey habang nagtatype agad sa group chat. Hunted or not, konting acting lang para sa views. Kaya nga tayo content creators, di ba? Dagdag ni Nate sabay kindat. Napatawa na lang kami. Game kami lahat kahit medyo sketchy ang lugar. Dumating kami sa PM Center ng 2:30 AM. Gabi na, pero buhay na buhay ang energy ng barkada. Suot namin ang best OOTD namin. Akala mo pupunta sa party, hindi sa isang haunted na lugar. Sa parking lot, binati kami ng tour guide. Matandang lalaki siya na mukhang sanay sa mga curious na katulad namin. Basta, huwag kayong gagawa ng ingay. Seryosang paalala niya. Huwag rin kayong hihiwalay sa grupo. Tumango kami. Pero sa totoo lang, parang wala namang nagseseryoso. Pagkapasok namin sa gusali, sumalubong agad sa amin ang amoy ng luma at alikabok. Kahit gamit ang flashlight, hirap kaming makita ang paligid. Tahimik ang lugar, pero parang may kakaibang tunog na maririnig. Grabe naman to, parang setting ng horror movie, biro ni Juno habang nagla-livestream. Welcome to Bahay ni Lola Manila Edition, dagdag ko sabay tawa. Ang rule ng 3 AM challenge, kailangan naming magstay sa basement ng 5 minuto. Ito raw ang lugar kung saan maraming manggagawa ang natabunan noong 1981. Sa urban legend, ang nagsasabing naroon pa rin ang mga kaluluwa nila. Bababa na kami sa basement. Habang naglalakad, naramdaman ko parang umiikot ang tiyan ko. Ang dilim. Mas malamig din kaysa sa taas kahit walang aircon. Pagdating sa basement, sinet up namin ang ring light at camera. May mga sirang bakal at kahoy sa paligid. Pero ang pinagkakaiba ay ang malahukay na sahig sa isang sulok. Okay, start na tayo. Kaya natin to, sigaw ni Juno habang sinisimulan ang live stream. Guys, parang ang creepy dito bulong ni Casey, pero ino-overpower ng excitement namin. Sa simula, masaya lang kami. Nagsasayawan pa kami para sa TikTok. Para sa clout, sigaw ni Nate habang nagwo-warm dance. Pero biglang nag-iba ang vibe. Habang nagla-livestream ako, napansin ko ang daming nagko-comment. Aya, may tao sa likod mo. Guys, sino yung nasa sulok? Umalis na kayo. Hala, anong pinagsasabi nila? Tanong ko. Ano daw? Sabat ni Juno, sabay silip sa phone ko. Pagtingin namin sa live feed, parang may anino sa sulok ng screen. Isang lalaking madungis na nakatayo. Napaatras kami pareho. Pero nang tignan namin ang aktwal, wala namang tao. Baka glitch lang yan, sabi ni Nate, pero halata ang kaba sa boses niya. Habang tumatagal, parang bumibigat ang hangin. Lahat kami tahimik na, pero may naririnig kaming mahinang tunog, parang mga bulong. Mga pare, naririnig nyo yon? Tanong ni Casey. Baka hangin lang, sabi ni Nate, pero hawak niya ang braso ni Juno. Shh! Sabi ng tour guide, huwag kayong maiingay. Pero parang hindi kami pinakikinggan ng paligid. Bigla naming narinig ang mabagal na pagbulong. Hindi kayo dapat nandito. Napatingin kami sa isa't isa.
Pero hindi namin magawang magsalita. Biglang namatay ang ring light. Sa dilim, naramdaman ko ang lamig ng kamay na tila humahawak sa balikat ko. "Takbo na!" sigaw ni Juno. Wala nang nagtanong o tumingin pa sa paligid. Lahat kami nagtatakbuhan paakyat. Sa bawat yapak namin, parang may sumusunod sa likod. "Dalian nyo!" sigaw ni Casey habang halos umiiyak na. Pagdating sa taas, sumalubong sa amin ang malamlam na liwanag mula sa labas. Agad kaming nagpasalamat na wala nang bumabagabag sa amin. Pero habang paalis kami, nagulat ako nang makita ko ang tour guide. "Salamat po kuya," sabi ko. Pero tumingin na siya sa akin, seryoso. Wala akong sinabi kanina. Pagdating sa bahay, pare-pareho kaming hindi makapaniwala sa pangyayari. "Grabe, legit haunted pala yon," sabi ni Nate habang nagtitake out kami ng pagkain. Inopen ko agad ang live stream para ma-review ang footage. "Okay, replay time," sabi ko kahit kinakabahan. Pero ang buong video ay corrupted. Black screen lang lahat maliban sa huling frame. Sa screen, kami ay nakangiti pero may kakaiba. May mga kamay nakahawak sa aming balikat. Mga kamay na madungis at puno ng dugo. "Paano nangyari to?" tanong ni June. Nanlalaki ang mata. Simula noon, tumigil na kami sa paggawa ng ganitong challenges. Oo, viral ang 3 AM challenge. Pero hindi lahat ng challenge ay worth it. Salamat sa pagbasa from Aya.